warahmatullahi wabarakatuh. Live from the land of our forefathers, this is Queen Helen of the Rajah. I'm sure this is the day na pinakaantay ninyo. Kung si Queen ay nanahimik dahil nagpagaling. Binabati ko kayo lahat dahil alam ko na talagang kailangan natin magkaisa. Ang tunay na pagkakaisa na hinimok ko noon pa man, magpahanggang ngayon. Good morning sa ating mga pamilya sa Sultanate of Maguindanao na talagang nag-aantay. Sa Sultanate ng Rajaboyan, sa Soc-Sargent, magandang umaga. Naway, nasa mabuti kayong kalagayan. Sa Sultanate ng Lanao, kahit hindi tayo nag-uusap, nagiging pulido-solido ang laban. Sa Sultanate ng Sulu and North Borneo, talagang alam ko na pinagtitibay ang hangarin na makita na ng lahat na ang totoo ay totoo at siya ang mamumuno sa bansang Federal Republic of Luzon. Napakagandang isipin dahil lahat kayo nag-antay sa tamang panahon. Alam ninyo, hindi basta-basta ang magiging isang tagapaglingkod at lalo na dahil tayo ay hinarangan ng matindi sa mundong ibabaw na ito. Binabati ko rin ang kaharian ng Maharlika mula Apari hanggang Pulo. Dito, may pagkakaiba nga ba ang politiko at ang imperyo? Hindi nagkakaiba dahil pamumuno. Pero ang pinagkaibahan, iba ang namumuno. Yun ang ibig sabihin ng tunay na leadership. Binabati ko ang lahat ng ating mga kasama na nagpakasakit, lalo na sa kaloob-looban ng Ligwasan Mars. Sultan Kayulawan Pandala Kasandalan, the Sultanate of Raja Sulaiman, Maguindanao. Lumantad ang katotohanan, ang sabuatan ng buong mundo dahil sa ating langis, dahil sa ating gaas, dahil minamay-ari nila ang pinakapusod, pinakamuhon ng buong mundo, nang siyang makina na araw-gabi, bawat minuto ay umiikot para bantayan ang pag-ikot ng mundo sa tinatawag nating orbit. Binabati ko ang aking mga kapatid sa Lemuria, sa kalangitan. Alam natin na ito na ang panahon ng makapangyarihan. Hindi na panahon ng tao, kundi panahon na ng kataas-taasan na mga nilalang na bumaba dito sa lupang pangako. Alam ko kung gaano kahirap ang pinagdadaanan ng bawat isa. At ako'y kailanman hindi sumusuko. Kahit wala ako dyan sa inyo, nandyan din ako sa tabi ninyo. Dahil ang laban nyo, laban ko. At naipanalo ko kayo. Pinasasalamatan ko rin ang opisina ng Malacanang.
sa pagwalang visa sa lahat ng batas ng COVID-19. Iyan, alam niyo kung gaano kahirap ang pinagdaanan ni Queen at ni King para lamang mahinto ang kanilang sabwatan sa World Health Organization. Marami akong broadcast na hinarang dahil ayaw nila malaman na isa ako sa talagang lumalaban para itigil na ang larong bakuna. Panalo tayo. At ang vaccination exemption card na iyan, marami ang nagkapera. Pero inintindi ba nila ang tunay na rason bakit may hawak kayo? Sa kanila pamimera. Pero kay Queen at kay King, kaligtasan ang idinulot ng vaccination exemption na iyan. Kami napasugod sa bawat sulok, lalo na sa sulok, sa kasagsagan ng sabwatan ng bawat ahensya ng gobyerno, ng militar, at ng pinakapusod ng BARM. Nag-umpisa ako sa sigalot ng karangyaan na ginawa nila. Inumpisahan ko ang misyon dahil kailangan kong tapusin ang konspirasiya. Sa ngayon, masasabi niyo pa ba na walang kwenta si Helen Panulino na siyang inapak-apakan ninyo, niyurakan ninyo? Mas pinili ninyo na lalong ibaon sa utang si Queen para hindi makagalaw. Mas sinisigurado ninyo na mahihirapan si Queen para kayo ay magtagumpay at kayo ang kilalanin sa mundo. Bali-bali ang buto ni Queen. Alam niyo yan. Papagamot. Humihingi ng saklolo. Pero anong ginagawa ninyo? Mas lalo niyo akong sinasaktan dahil alam ko may pera ako na nasa pangalan ko. Alam niyo yan? Sana kayo na nakakaalam at nagtatrabaho niyan at umarang niyan ay bigyan kayo ng punishment ng Allah Ta'ala, ng Diyos Ama. Matagal na dapat naging asenso ang sambayanan Pilipinas. Akala ninyo iniwanan ko yan? The Philippine Islands is still the government. Iyan pa rin ang gobyerno na kinikilala ng buong mundo. The Federal Republic of the Philippines, buo po yan, intact po yan. At hindi kailanman nakuha ng revolutionary government na kinlaim ng tropa na nagsabwatan sa konspirasiya nila Ramos, Enrile, lahat na nagsuporta para patalsik sa Malacanang si Presidente Ferdinand Hidrolen Marcos Sr. Lahat kayo. Pangalan sa pangalan. Ngayon tatapusin natin sa pangalan ng pareho. Pero ibabalik ko ang pangalan na siyang totoong presidente ng Pilipinas. Nagkamali kayo ng kinalaban.
Dahil hindi nyo akalain. Utay ninyong sinasaksak, tinatagtad ang katauhan ni Queen Helen at ni Raja Mamay. Maraming black magic para sirain ang mga samahan ng bawat isa. Tagumpay ba kayo? Naging mapagmataas kayo dahil kayo ang nakakaalam sa sikreto ng espiritual? Naintindihan niyo ba kung anong ibig sabihin ng relasyon sa Diyos Ama, sa Allah, sa Buddhist, sa Hindu? Iisa lamang ang Diyos Ama. Iisa lamang ang may kapal na naggawa ng mundong ito at ng buong universum magnum na Queen ang siyang nangunguna sa ngayon para iligtas muli ang sangkatauhan. Bali-bali ang buto, masakit. Yung mga nilalapitan kong tao, mas matindi pa pala dahil sila ang nangunguna para hindi ako makagalaw. Dahil sila ay may kinikilingan. Meron silang gustong ipalabas na ngayon bumulagta sa buong mundo. Ang kuntsabahan ng agreemento na ginawa ng claimants sultan na ngayon. Dahil mula noon, may mga pruweba po si Queen. In 2012, tapos na ang aking coordination sa Office ng President, sa Department of Foreign Affairs, sa Korte Suprema, sa ating Kongreso, sa ating Senado, sa Royal ICJ, mismo sa BARM, may libro po iyan. Ngayon masasabi niyo ba na hindi legal ang paraan ni Queen? The 476 documentary book at ang lineage, binigay yan sa lahat ng embahada na nandiyan, naka-opisina ng different foreign countries. Binigyan yan ng lineage ng totoo na Sultan Sulu. At kung paano ako naging isang matinding tagapaglaban sa kapayapaan, sa kaunlaran, at sa ating tinatawag na katiwalian na kailangan ng tuldukan. Kahit bawat kibot ng aking likod, dahil sa pagka-aksidente ko sa Sulu, bali-bali, malaking hiwa, lahat ng ngipin na wala na sana. Pero dahil ako ay naniniwala na hindi naman ako pabayaan ng makapangyarihan. Minsan, nakaka-insulto din. Dahil, syempre kahit papan, ramdam ko ang paghamak. Ay, hindi makalabas yan. Walang pera yan. Paano makalipad yan? Dahil kayo nga mismo ang nagharang para hindi ako makakain ng masarap, para hindi ako makagalaw, para hindi ako makatulong sa tao, para makabayad ako sa utang ko, na kayo mismo ang naging dahilan para mag-utang ako. Kumo kayo ang tutulong sa akin. Ngayon, doon pala kayo. Sa claimant, masakit lang. Kasi dito, kahit anong gawin ninyo, ang Malaysia,
ang kinikilala Gamar bin Abdul Gapar. Sa kasamaang palad, pagdating na sa pagtambark sa final release, hindi tugma dahil ninakaw ng kapatid at kasabwat ang pusod ng Malacanang. Kasabwat ang mga opisyalis ng bank. Kasabwat ang packager, programmer na tinatawag. Sinong sinaktan ninyo? Si Queen. Ngayon, masabi niyo pala, hindi ako karapat-dapat sa trono? Kaya niyo bang ginawa ni Queen mula 2009, September 9, 2009, magpahanggang sa ngayon? Kaya niyo? Masyado kayo naging agresibo para harangan ang misyon ng makapangyarihan dito sa lupang pangako. Matagal nyo na akong sinasaktan. Lahat ng testamento ginawa iyan para kayo makapagdesisyon ng tama. Ngayon, paano po yan? Dahil ang corona ko hindi lang nandito. Kaya nga, paiba-iba ang mukha, titignan nyo. Ayan. Marami akong mukha. Dahil maraming makapangyarihan sa likod ko. Sa harap ko, sa tagiliran ko. Kaya nga ako'y nag-survive sa bawat gabi ng trabaho ko. Kahit minsan talagang hindi makaya ang pain, ang hapdi, ang sakit. Katawan yan. How much more ang spiritual pain na binibigay ninyo? Kung nagkaisa kayo at tinuring ninyo ang misyon na ito na kagagawan ng matataas na espiritual sa buong mundo. Hindi sana na-delay. Kayo rin ang sisihin dahil nakakita lang kayo ng pera at i-release na. Doon naman kayo. Sino nagpatagal? Kayo din. Dahil lalabas yung ganito, rehistrado sa SEC at silang magpalabas at ginagamit ang mukha namin, nakasama kami. Pero sa totoo lang, kami ay itinuring na utusan lamang at pinapalaganap sa buong kapuluan dahil gusto nila sila ang umarangkada at kasabwat ang claimants. Bakit ko nasabi yan? 2012, nasa Baguio ako. Kasama ko si Lola Dear, the former Congresswoman Josephine Dominguez. Ang ganda ng kain ko sa restaurant. Bigla akong sinugod dahil naka-broadcast, naka-TV ang mukha ni Sultan Fuad Abdullah Kiram na siya ang totoo. At diyan nakikita ninyo yung mga pictures na iyan na magpakailanman hindi maitago ang sabwatan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. na iyan. Hindi ako galit. Subalit ang pagtakip nyo ng katotohanan ang siyang naghihimagsik sa kalooban ko. At sinabi ko na yan noon pa, hindi nyo makuha ang Ligwasan Mars kahit sang katutak na agreemento ang gagawin ninyo. Hindi nyo makuha dahil iyan ay isang napaka-holy ground. Nandiyan ang libutan kung saan diyan bumaba ang 7 Makdum. Kaya nga diyan tumagal si Ama Ali
Diyan ko itinago ang matanda. Dahil sa aking paglibot, hindi ko pwedeng dalhin. Libutan, makapangyarihang lugar, minarkahan ng lahat. Kaya nga kaya nyo ba i-drill iyan? Kahit sultan ka pa. Ang makapangyarihan dyan, mas mabangis pa sa leon. Kapag kayo ay hindi ang kanilang inutusan para gawin ang tunay na pamumuno sa pag-develop sa oil and gas. Walang kwenta po yan, agreemento ninyo. Sa inyo, 10 feet, sige kunin ninyo. Kaya kayong mga land grabber, mga sultan, land grabber kayo. Sa inyo lang yung 10 meters up. Pero ang 10 meters below, it is belong to God. Sige, drill nyo. At ibubukan namin ang kalupaan para lamunin kayo. At nakaabang dyan ang lolo putok, ang napakalaking buhaya, na siyaan ang bantay dyan dahil yan ang kaniyang domain. Diyan siya nakatira. Alam niyo yan. Alam ninyo na inkantado na lugar iyan, ang pinto ng Lemuria. As the queen of the Lemuria, papayagan ko kayo, sirain ang ilalim. Alam ninyo, grabe ang paghamak ninyo. You underestimated ang katauhan ni Queen. Kaya nga pinakita sa inyo ang bawat hugis ng mukha sa ilalim ng Lemuria. Ako pa rin yan. Pero gusto niyo ng mukha na ganito, okay? Harap natin. Beauty that is being kept 1,000 years. The DNA na hindi nyo kayang kunin sa akin. At kailanman hindi kayo mananalo. Dahil meron akong mga lolo na tumatayo para ipagtanggol ako sa bawat kaapihan na ginagawa ninyo. Ang galing kasi ninyo eh. I thought all the while, kakampi ko kayo. Pero at the back, you are stabbing me 1,000 times. And then with the black magic, sa lahat ng kulam ninyo, tumatalab nga ba? Minsan masipyat, pero ibabalik ko rin 1,000 sa inyo, kasama na ang pamilya nyo. This is the struggle that I have. 2012 tapos na ako. Kaso lang ang sabuatan. May mga pictures po yan si BBM. Kasama si Puad. Si Puad, dito sa Malaysia, kinonsidera na yan. May mga publicity na yan na terorista. Eh ano ngayon si Bongbong? Bakit ako nagsasalita ng ganito? Dahil binigyan po kayo after the expiry of the Maquilindo in September 16, 2013. Binigyan ko kayo ng pagkakataon kahit tinamak nyo na ako noon. Kahit nga si Grace Poe, nung binigyan ng coordination, narinig mismo. Walang queen dito ako. Sino yung queen na yan? Thank you. You are all queens. Sa Senado, mga hari kayo. Sa claimants. Sa Kongreso, kung tingnan ako from head to foot, nung time na yon, 2011, 2012, 2013, siyempre, I am presenting myself. Alam ni Pinoy, alam ni Ramos, I had been with them. Ngayon makita ninyo, kahit hindi kayo sumuko, I am governed. My immunity is with the power and authority ng Diyos Ama, ng Allah. Kaya nga napoprotektahan ko ang grandson.
kilalanin niyo man ang apo ng Malaysia, ang apo ng Southeast Asia, Queen has been operating as parallel government ng Lupasug Empire since September 16, 2014 at the strike matapos ang Mapilindo time. Sabihin na ninyo, paano ko nagagawa? Kaya nga kayong mga pulis, kaya nga kayong militar, opisyalis, ako mismo ang hinuhuli nyo doon sa sulog. Pero ang hindi nyo alam, si Queen may papeles na kaya ko kayong hulihin. That is the immunity of the royal family. The Rule 36. Alam nyo yan. That is United Nations rule. Iyan ay mismo galing sa pamilya. The world is governed by the grandfathers. They don't die. They just appear and they can enter into one's material body. Ang material na katawan kayang gamitin. Kaya ayan, nakikita ninyo, pinalabas na ang mga iba't ibang mukha ni Queen as one there with the Lemurian, with the 7-layer up, and with the Queen of the Moon. Napakatindi po ito. Lahat kayo, sabi ko nga sa inyo, nakikita niyo ba? Paano iyan? Kung makita ninyo, mas lalo akong bumabata. Paano yan? Paano niyo ma-explain nga? It's because God has given me the innate beauty. Nasa loob iyan. Nakikinig sila at natutuwa ako dahil sa pagbaybay ko sa lahat ng mga lolo kung saan-saan bawat teritoryo, natutuntun ko sila at humihingi ako ng respeto. Kayo, nagrespeto ba kayo, mga claimants, sa loob ng ligwasan? Kundi puro away, ginagamit nyo pa dyan hanggang ngayon, awayin yung ating sultan dyan, si Sultan Kelly, ginagamit ninyo yung political allied ninyo na barangay captain. No one has ever lifted a finger to arrest the man who even burnt, nagsulog ng lahat ng flag. Sa iba, ang galing nila. Pero yan kasi, pamilya ni Maria Mangudadado, na yan ang kaalyado ng First Lady, Liza Araneta Marcos. Nakita niyo, nagpakorona siya noong April 2023. Diyan. May mga patunay po ang sabwatan. May patunay. Ngayon, na-delay ang pag-release ng funds. Sisihin niyo ako? Kayo mismo. Dahil nandoon na kayo sa laban, na ideklara ninyo at kilalanin ninyo ang totoo. Nag-shift na naman kayo dahil may pinalabas naman o nandito ang pera. Wala kayong loyalty. Pasensyahan po tayo. Ang loyalty ninyo sa panandali ang pera na makakakobra na kayo. Kayong nagsasabi na nagbibigay ako ng mga ATMs. Kayong mga liderato, napansin ninyo? Bakit ko kayo hindi kinakausap? Please, try to check within your heart. Karapat-dapat ba kayo maging leader ng bagong henerasyon sa leadership ng Diyos Ama mismo? Sa pamumuno mismo ng Divino Gobyerno? Oh, sabi ninyo, kausap niyo sila, kausap niyo ang Diyos Ama. Bakit hanggang ngayon hindi niyo kilala ang totoong Diyos Ama? Hindi ako galit.
nagsisintimiento lang po. Kayo kaya mamuhay. Ngayon, alam ninyo, ang masakit, natutuntun ko yung pananalita ng mga naninira. Dito mismo, ikausap ko sila. Pare-pareho yung sinasabi, nangungulekta ako mula noong 2012. Ang kaso ko, pangungulekta, kayo yan di ba? Kayo yan. Hindi ako nag-utos. Wag na wag ninyong gamitin ang pangalan ni Queen at saka ni King. Kayo mismo, babantayan kayo. Bawat gawa ninyo, nakarecord yan sa Lemuria. Nakarecord yan sa makapangyarihan sa taas. Pagdating ninyo sa kamatayan, iyan ay ibabalik sa inyo. Ngayon, ako pang may utang sa inyo. Ang sabi nga ng lolo, huwag kang mag-alala, Queen. Kasi pagdating na nandudoon na ang husga ng makapangyarihan, alam namin kung saan namin dadalhin ang kaluluwa. Unang-una, to the last centavo, alam nila yan. Bawat pananalita, alam nila yan. Bawat paggawa ninyo ng hindi maganda, alam nila yan. Naka-record yan, may book of life. Kung ano yung maganda at kung ano yung masama. Ang timbangan sa bandang huli, diyan makikita. Kaya maraming nauuwi sa impyerno. Dahil akala nila they are doing a good life. Iyon pala pang-aapi sa kapwa. So sa ngayon, balikan ko kayo. Ipaalala ko sa inyo. Ang ID legal. I am upgrading in accordance doon sa gagawin natin sa banking system. Huwag kayong mag-una-una. At kayo naman, na mga tao, huwag ninyong sisihin yung iba kung hindi pa naibigay sa inyo balik. Kung ako sa inyo, ilista niyo, Queen, meron akong binigay ganito, binigay ko doon, kailangan po, tulungan niyo na lang ako. Kasi lahat ng pera na dumaan sa kamay ko, ginamit ko yan sa tama. Nagkautang-utang ako, milyon-milyon para sa inyo, hindi para sa akin. Hindi ba kayo nahiya? Nagugutuman si Queen. Natutulog si Queen. Saan? When I was in Sulu, talagang hinamak, inapak-apakan. Ang matindi pa, yung naging kasama ko pa, ang nanghahamak. Magpahanggang ngayon. Sige lang. I have this very good saying, sige lang. Pagdating sa dulo, yun ang sinasabi ko. Kasi ang hawak ninyo ay galing din sa akin. Ang hawak ninyo, nasabi ninyong original, kayong nagsasabi na kinuha ninyo masama si Marcos. Sino bang Marcos ang kinakalaban niyo? Yung 7 mukha o yung gumamit ng pangalan? Dahil ang totoo, iba ang pangalan. Ang Ferdinand Idralin Marcos is a code. Hiram is a code. Hindi tagapagmana. Ang alam is a code. May mga pangalan po ang lolo na tunay. Kung ikaw ay totoo, alam mo kung ano yung mga pangalan ng totoong tagapagmana. At ang tagapagmana, iyan ay inaaprubahan ng kalangitan. Iyan ay tinatatakan, silyado, dokumentado ng Lemuria, ng kalangitan, ng intergalactic power. Yan. Ngayon, minaliit ninyo yung corona ko na Universum Magnum. Akala niyo laro. In September 29, 2022, kaya ako umalis ng Pilipinas. Dahil kailangan ko makuha yan at ang corona ng Global Earth. Kayo ba ang magbigay? Ang Lolo Aksadam ang nagbigay sa akin yan. Minaliit nyo rin yan.
kung kayo talagang apo ng 7 Mach 2. Maintindihan niyo ako o kalabanin niyo ako? Kasi minsan, sa sobrang drive natin na kami ang masunod. Kaya diyan hindi nagkatugma ang Islam at saka Kristyan. Bakit? Nagkaroon lamang iyan ng paraan. Naging Islam. Si Prophet Muhammad ba Islam? Naging paraan. Si Jesus Christ ba Christian? Maraming umaarangkada ngayon. That means, ang relihiyon ay ginagawa para maging mabuti tayo. Paraan. Para tayo ay magiging harmony sa makapangyarihan, sa Creator, sa Diyos Ama. Pero ang sinusunod nyo kasi, ang Diyos ng ginto, ang Diyos ng pera. Kung walang pera, aburidyo na kayo. Kung walang pera, papatay kayo. Kung walang pera, magsinungaling kayo. Diyan natalo. Dahil yan ang ginamit ni Lucifer. Para kayo ay alipinin. Siya ang Diyos ng pera. Siya ang Diyos ng kapangyarihan na itim. Subalit, noong September 9 at September 29, nung nakuha ko yung corona, mismo ipinakulong natin si Lucifer. Kaya ang natitira galamay, mas matindi. Pero ang totoo, nasa kulungan. O ngayon, sabihin niyo si Queen, nag-imahinasyon na naman. Diyan kayo talo. Kasi may pruweba ako. Kasi may buhay ako na lolo. Ina-underestimate ninyo kasi may lolo kayong sarili ninyo. Katulad yung nagsasalita dyan, kinakalaban ako dahil sila ang totoo, sila ang Diyos sa lupa. Sila yung makapangyarihan at sila yung magbibigay ng grasya. Okay lang. Intay lang. Gawin nyo lang kung ano yung nararapat. Gawin nyo lang kung ano yung gusto ninyo. At gawin ko rin ang nakakabuti na alam ko. Kasi sa totoo lang, bakit nadidelay? Dahil din talaga sa sabuatan ng bawat liderato na gustong magkontrol ng ginto, ng pera, at ng kalupaan na punong-puno ng kayamanan. Ang soberenya, hindi sa inyo, yan ay pag-aari ng Diyos Ama. Nandito na si Raja Mamay. At ang kainaman, mula pa noong 2012, gumawa na sila ng hakbang para agawin ang katauhan ng mahal na hari. Punong-puno ng black magic. Punong-puno ng pasakit si Queen, araw-gabi, tiniis. Pero ang pagmamahal ni Queen sa apo na itinuring ng mga lolo na siyang gaganap ay hindi kaya pantayan ng sinumang babae na gustong kumuha sa kanya at maging reyna sa kadiliman. Wala kayong karapatan. Asawa ko pa rin si Gamar bin Abdul Ghaffar, aka Muhammad Gamar Mamay Hassan Abdurrajak. At sa kagandahang palad, siya ang may titulo na Jamalul Kiram III. Jamalul, buong mundo. Kiram, that is Noran, Quran. That is the religious life, religious principle na nasa katauhan ng mahal na hari. Bakit ako umalis ng Pilipinas? Dahil nakita ko ang pasakit. Lahat kayo, kitang-kita ko ang gawa ninyo. May narinig pa kayo? Wala.
Now, umarangkada lahat. Hanggang saan kayo pupunta? At saan kayo dadaan? Makuha niyo ba? Ang sinasabi ninyo na kayo ang signatory? Ako, kilala ko ang signatory. Kaya huwag niyo akong hamakin. Huwag ninyo akong kalabanin. Kung ako sa inyo, makipag-isa na kayo. Ang presidente ay inuutusan niyan ng sambayanan. Kaya nga naging presidente by virtue of the Constitution. But since illegal constitution kayo, ang 1987 ay illegal constitution, revolutionary, kaya ayaw ninyong bitawan ang armed groups na MILF, MNLF. Kaya nga nag-sign kayo ngayon ng agreemento dahil sa claim. Iklarado na po, Mr. President. Mabait po ako. Nilulunok ko. When we saw each other sa Congress, anong sinabi ko sa iyo? Magkita tayo sa dulo. Pero hindi ka naman nagpapakita eh. Mas lalo mo akong inapi. Ang libro na sa iyo. Yan ang ginamit ninyo ni Fuad, ni Mango Dadato, lahat ng claimants. The documentary books, binigay ko yan sa inyo bilang pain ko sa inyo. Pinainan ko kayo lahat. All my testaments are pain. Kung kayo ba ay karapat-dapat na magiging liderato ng lupang pangako. All of those. Lahat ng heritage account na sinabi ninyo sa inyo, sige ho, kunin nyo na. Kasi lahat naman yan susunugin dahil walang value iyan. Kung kayo account holder, titingnan ninyo ang assignor. Sino nga ba nagbigay sa inyo? Since Presidente magpahanggang ngayon, si Ferdinand Idralin Marcos, senior, kahit walang senior yan sa testamento, that is given, iyan ang katotohanan. Patay nga ba? Sa inyo patay. Sa akin buhay. Kayo, ang buhay, pinapapatay nyo. Pinapatay nyo si Raja Mamay para makuha ni Alnas na siya si Gamar. Pinakidnap nyo, pero okay pa rin. Must nakikita ang kapangyarihan ng reyna ng Encantada. Bakit? Ayaw nyo maniwala sa Encantadia? Bakit kayo nanonood ng mga programa, yung mga teleserye ng Encantadia? Totoo yan. Dahil may lupa, may kaharian sa ilalim ng lupa. Kaya nga, nag-sign kayo ng agreemento na i-drill nyo ang ligwasan at kayo ang magbibigay ng ano dyan. Okay, basta hanggang 10 meters lang kayo. I will allow you. Hanggang 10 meters lang kayo. After 10 meters, pag-aari ko na yan. Dahil, as Queen of Lemuria, yan ang binabantayan ko. Huwag na huwag ninyong sagarin. Pati bulkan, puputok iyan. Ligwasan is an inverted volcano. Pero, balikan ko kayo. Saan kayo kukuha ng pang-finance ninyo? Itong i-drill ninyo? Mismo yung nag-sign sa inyo, walang pera. Pag-stuck ang ekonomiya ng buong mundo. Binawi na iyan. Ang system ng fiat, wala na iyan. Wala nang SWIFT. Kaya nga, kahit anong transfer ng pera na sinainan ni Bongbong sa iba't ibang countries na pahiram, yung hinihiraman niyo, may utang rin sa royal family. Yan ang pagkakamali ninyo dahil ina-underestima ninyo si Queen. Now, ngayon sa nakakakita ng mukha ko, na sinasabi ninyo, minsan matandang-matanda. During the crowning of Mapilindo in May 13, 2023 sa Black Fatima, nakita ninyo matanda ako. Nakita ninyo ang pag-iba-iba ng hugis ng mukha ni Queen. Meron po yan dahilan. Means, yung bantay ko, yung gabay ko, ang siyang nangunguna sa bawat pananalita. Sa bawat ginagawa ni Queen.
Kaya nga minsan, sa totoo lang, masyado kayong nag-presume, nag-assume, pinangatawanan ninyo, inakala ninyo na kayo na nga. Lahat ng testamento ko pinapalitan nyo lang para kilalanin ninyo yung gusto ninyo. At iyon naman dapat ay mahinto. Dahil sa pamumuno ng dibinong gobyerno, iniisa-isa natin hawiin ang masasamang elemento at masasamang persona para idiretso na ang pamumuno ng dibinong gobyerno sa kalupaan ng imperyo ng Lupasug. Paano ang maharlika? Gawin nyo na po lahat ng gawin ninyo. Basta pagdating sa pera, titingnan nyo mabuti kung kayo ay makapagpalabas pa. Dahil sinira na po yan at bagong system ang lalabas. Ngayon sa lahat ng mga pinagkautangan ni Queen, talagang luha lang muna, pagpasensya. Subalit, may perang malaki. Nasaan napunta na yan? Nakikinig kayo, nakikita niyo yung mata ko. Hindi kayo naawa sa akin? Araw-gabi iniiyakan ko yan. Bakit mas inuna ninyo ang farm? Dahil sila ba'y totoo? Kami ang peke? Diyan ninyo makikita lahat kung papaano iniisa-isa ng kapalaran ang katotohanan na lumalantad sa bawat mukha ninyo. Sana tapusin nyo na, ha? Kasi ilang araw na lang mag-i-end na ang palugit na binigay namin sa bawat gobyerno ng Mapilindo. Ang Mapilindo ang siyang naging pugat ng claims dahil pinatay nila ang totoong tagapagmana. Ngayon, sa sabuatan ng pamilya sa pamilya. At ako pa ang pinapalayas dahil wala akong karapatan at wala akong dugo na maharlika. Hindi nila namalayan na ako ay lumaki sa pusod ng ligwasan. Diyan ako nagmula. Diyan ako ipinunla sa katawang lupa na ito. Pero ang espiritu, magmulat-mula, ay pabalik-balik sa mundo para sagipin kayo. Ngayon, nagsalita ng mataas si Queen. Tarok nyo? Alam nyo? Sana, bigyan nyo na ng pagkakataon ng kaluluwa ninyo. Dahil anumang oras, kaya ng mga makapangyarihan kunin ang hangin sa inyo. Mabubuhay kayo kung walang hangin? Mabubuhay kayo kung walang tubig? Makakainom kaya kayo? Kaya ninyo kaya kung wala ng init ang katawan ninyo to balance yung body ninyo? Paano kaya kung lahat ng kalupaan ay inilubog na lang at kayo ay sa tubig, katubigan? Kaso nga lang, pati katubigan ay pag-aari ng makapangyarihan. Saan ko kayo ilagay? Saan namin kayo ilalagay? Malapit na ang paghuhusga. Malapit na. September 16, 2023. Iyan yung pinaka-pinale, pinakahuling palugit binigay namin sa inyo. From September 2013, nagbigay ako ng 5 taon grace period. Mamahal ko sa inyo para ayusin ninyo. 5 taon. Mas lalo nyo akong sinagad. Ako pa ang pinapapatay ninyo na tumutulong sa inyo. Legal ang testamento na iyan. Legal. And since the beginning, nasa libro yan.
ang Mapilindo ay ayusin. Ang testamento ng Mapilindo na yan ang ginagamit ninyo, kasama yung mga attestation ko, kasama yung libro, dahil yung lost and found documents, iyan ang ginamit ng kapatid para ibuyo si Mahathir, ibuyo si Gloria, ibuyo si Ramos, ibuyo si Duterte, ibuyo si Bongbong. Dahil claimants nga eh, naging hari kayo sa sarili ninyong pag-asam-asam, sa paniniwala ninyo na hindi ako makalabas at hindi makalabas ang mahal na hari. Dahil ang tingin ninyo sa amin, isa lamang lamok na kaya ninyong pisain dahil salot sa inyo, dahil kayo ang totoo. Pero lamok na sa paningin nyo. Sige, pero dala ko naman virus. Pag kinagat ko kayo, ipatay din kayo. Pero ang virus ng pagmamahal na binibigay ko sa kapwa kong nagmamahal sa katotohanan ay isang virus na kaaya-aya dahil pag tinanggap nila, pati kaluluwa nila ay nagamot. Dahil yun ang antidote, iyon ang kasagutan na magiging matapang ang pangangatawan ng mga taong naniniwala sa divino gobyerno. Pasalamat tayo dahil kung hindi naka-aryada na, preparado na yung aking mga forms, ang aking tarpaulin, kung hindi nagbigay ng lift o ng paghinto ng COVID-19. Dahil sa buong mundo, tapos na. Tapos ang Pilipinas, bibili ng vaksin. Salamat Bongbong at ikaw ay namulat. Dahil kung hindi, ako mismo ang siyang kakalaban sa maling sistema na pinapatupad mo. Sa bagay, 2 months ang natitira. Kaya nga noon pa ako nagsasabi, 2 months ang natitira. The rectificatory form of government is a royal decree. At ang lahat ng decree na iyan, batas yan ng soberenya. Batas ng hari at reyna. Paano kung naggawa ng decree ang mahal na hari at ang kalangitan? Putol-olo, kaya nyo? Kaya ko. Pag inutos ng kalangitan. Never make queen cry. Kasi pag umiyak na ang queen, sasaklolo ang lahat ng mga hari ng kalangitan at ng Lemuria. Paano? Yung mga queens pa, ang dami namin. Pero kayong mga reyna na mapagmataas, hindi ko kayo kasama. Ang ibibigay lang ng lolo, ang aprobado nila, yun lang ang kaalyado ko. Pero yung mga ina-appoint ng mga kasama natin, nasa inyo yan. Kaya nga, nire-revalidate kayo ng Mapilindo. I created the Mapilindo 2023 at tayo ay matatlo na central office. Isa sa Pilipinas, na dyan sa Manila. Isa, nandyan sa Sandakan. Isa, nasa Malaysia. Legal po yan. Dahil ang katotohanan, ang Mapilindo countries ang siyang teritoryo ng King and Queen of Southeast Asia. Kaya nga tama yung sinabi. Kung saan tayo tinatanggap, doon tayo uunlad, uusbong muli. Bye-bye. Sinabi ko yan sa inyo. Kahit masakit ang likod ko, nagtatrabaho ako. Kaya nga minsan, masarap lang, pero yun lang kasi, hindi ako marunong magmura. Kahit anong hapdi, kahit anong sakit, tiis lang. Dahil alam ko naman, may hangganan kayo lahat. Ngayon, paano yan? Ano nga bang developments na ibibigay ngayon? Alam ko merong magsasalita. Okay. Ito ang gawin natin.
Ilabas natin ang alas natin. Kayong mga naniniwala, punong-puno na ng coordination ang office ng Malacanang. Hanapin ninyo, kasi diyan ko sila i-account. Mula ng 2009, nagbigay na ako ng mga coordination sa kanila. May mga, ano tayo, the Notice of Absolute Monarchy Implementation in January 22, 2021. Nandiyan yan sa kanila. May tatak ang Malacanang yan, ang record section. Lahat ng Senado, Kongreso, kunin nyo yan. Kasi lahat ng dokumento ko, pinapakpakan iyan ng lolo Rizal, ng lahat ng makapangyarihan sa kalangitan. Kaya nga, ligwasan, in 2009 at 2010, lahat ng testamento ko, buhay pa si Ama Pandala Pasandala noon, lahat ng testamento ko, nilalagay ko lang sa plato. Lolo, paki-deliver. Nakikita ko yan. Lumilipad ang aking koordinasyon. Sa kay Queen, sa King of Saudi, kay Obama. Ngayon sabihin niyo sa akin, wala akong coordination. Lahat ng papeles ko po, kaya ng mga lolo, bit-bitin. Hindi ako nagmamalaki. Pero kitang-kita ng mga mata ko, lahat ng coordination ko, binabantayan iyan. Kaya kung sino ang nagsasabotahe sa testamento ko, sumpa ang abutin nyo, pati ang angkan nyo. Dahil bakit? Pag-aari po yan ng Lemuria. Pag-aari po yan ng kalangitan. Ang bawat ginagawa ni Queen, may basbas mula sa kanila. Kung ang bawat kasalanan nyo may record sila, edi, doon na lang tayo sa husgahan pagdating sa kamatayan. Doon ako pabor. Kasi ayaw nyo maniwala eh. Ayaw nyo akong pakinggan. Sa nakikita nyo ba, sa panahon ngayon, may karapatan pa kayo? Ibinawi na nga eh. Last September 16, 2023. Whether you like it or not, babalik sa trono ang presidente na pinatalsik ninyo. Ako mismo sisigurado dyan. Dahil hindi niyo makuha ang lahat ng kayamanan sa buong mundo. Dahil siya pa rin ang may hawak ng katotohanan. Pinatay niyo lang siya dahil ayaw niyo kayo ang masusunod. Kaya pinapatay niyo pangalan, pinapatay niyo katauhan. Sinabi ko nga sa inyo eh, ang mga lolo kayang gumamit ng material. Pwedeng gamitin si Bongbong. Pero pang ayaw sa katotohanan, iba ang gagawin. Eh, ngayon sa buwatan, sa inyo na ang ligwasan, basta 10 meters lang kayo ha. Huwag niyong pakialaman. After below. Kasi ako ang kalaban ninyo. Hayaan ko kayo. In 2 months, titingnan ko pa rin. Magbibigyan ko kayo. Kayo ang nag-delay ng release. Dahil kayo ang nag-asam-asam na kayo ang signatory. Sige pa rin ako. Sige pa rin ako. Pero ang pagtitiis, gawin na ninyo ng sukdulan. Pero sila ang sisihin natin. The political, military government ng Mapilindo 2013. Iyan ang mananagot. Dahil sila ang nag-circumvent, nag-doktor ng lahat ng agreemento. Sila ang gumawa ng paraan para sila ang kilalanin. Lahat naman sila trustee eh. Kaso lang ayaw nila isulit ang dapat isulit. Masakit, di ba? Ganun pa man, sabi ko nga sa kanila, in all these things, nakikita ninyo. Masakit nga lang yan, so sobrang ano natin, pero kaya ko pa rin, carry ko pa rin, para mag-usap tayo ng tama. Kasi matagal akong nawala. Kasi meron akong dahilan para ayusin at maramdaman kung ano yung mission sa ngayon. Mahilig si Queen magpain. Papainan ko kayo lahat.
Because from there I could see the freedom of choice in you. The freedom that you want to be you as you before the eyes of God, of Allah. Sa mata ng Diyos, gusto ko malaman. Kasi we have the free will to choose kung maging masama tayo o maging mabuti tayo. Bawat minuto ay desisyon ng inyong free will, yung binigay ng Diyos na highest na regalo. Kung gusto mo maging masama o gusto mo maging mabuti, edi sundin mo ang konsyensya mo. Na yan ang nawala. Conscience, ang konsyensya, nawala na yan sa tao. Kung ano yung nakikita at alam nila na yun ay maganda, yun ang sinusunod nila. Akala nila, sinunod nila, na tama yun. Nag-sign sila ng agreemento, pulido, solido na yan. Wala silang karapatan mag-drill. 10 meters, batas po yan ang soberenya, maski batas ng Pilipinas. Kapag kayo ay nag-drill, below that, pwede kayong suriin ng makapangyarihan. Ang gobyerno ng Pilipinas, mulat sa pool, may shadow government yan. Iyan ang royal family. Kaso lang, ang royal family na nakapwesto dyan sa Malacanang are all claimants. Mula sa taga-Xerox, mula sa Eran, mula sa mga pulis, yan ay appointed ng royal family na claimants. Binigyan sila ng pagkakalaon na mag-claim. Kaso lang, tapos na dapat 2013, in-extend nila ng another 10 years. Pero okay pa rin. Okay pa rin. Sa panahon, claimants pa rin. Ngayon kami kinaklasify as claimants. Sinabi ko nga doon sa taga-ayos ko, hindi po ako claimants, tagapagmana po. Okay? Beneficiary, world beneficiary. So as Raja Mamay, yun ang pagkakaiba ng claimants at ang pawaris na sinasabi, heirs and successors, sa testamento ng buong mundo, sa World Court, sa ICJ, OIC, sa United Nations, ang mananalo, heirs and successors, yung binigyan ng kapangyarihan ng kalangitan. Kahit kayo hari ng reyna ng iba't ibang lugar, under kayo sa Universum Magnum, under kayo sa Lemuria, under kayo sa makapangyarihan, at itong panahon ay panahon ng makapangyarihan, hindi panahon ng mga tao. Tapos na ang panahon ng taong pamumuno at punong-puno ng kasamaan dahil tao lang. Ngayon, binawi na ng makapangyarihan. And Queen Helen Abdurrahman can attest na ang Diyos Ama, ang siyang may karapatan, lahat-lahat kung ano meron tayo, mismo ang pagkatao, ang material, ang kaluluwa natin ay pag-aari niya. Nasa inyo. That is a choice na binibigay sa inyo. Kaya nga minsan nakakatuwa, madali tayo magsabi ng PI, madali tayo magmura, madali tayo magalit, dahil ang namumugad sa katawan natin ay mismo ang itim na kapangyarihan. At minsan si Lucifer na mismo. Kaya nakakagawa tayo ng mga hakbang na hindi angkop doon sa tinatawag natin prinsipyo ng katarungan, prinsipyo ng kasaganaan, prinsipyo ng kapayapaan. Prinsipyo sa prinsipyo, pero mas minabuti ninyo ang maitim na kapangyarihan. Kaya diyan na lang kayo sa sabuatan. Sign all what you want, but I'll give you 2 months to rectify all of that. 2 months is 2 months. Kaya nga nakakatuwa kayo, hindi nyo akalain. Ginugobyerno na kayo ng divino gobyerno sa pamamagitan ng testamento. At lahat po yan ay coordinated. Kaya ngayong Mapilindo 2023, balik din yan sa inyo, Secretary, no? Secretariat, Dato Odilon Puga. Pakisabi,
sa aking mga makapangyarihan. Ang pagkakaisa na tunay ang hinangad ko. Kaya nga lahat ng coordination, binabalik ko sa iyo para salain. Lahat ng mga ginawa ko, salain. At doon magbe-base ang hustisya kung iyan ba ay ginampanan ng political government. Kasi caretaker sila. Mula ng 2013 hanggang ngayon, caretaker government. Although 2006, wala na sila yan dapat. Caretaker na sila. Kasi ang huling pamumuno kay Gloria Arroyo, ang huling pamumuno kay Najib, ang huling pamumuno noon kay Suharto, diyan sila ay merong bracket, may timeline. Pag nag-extend na kayo dyan, ay dyan kayo talaga mabibigay sa alanganing sitwasyon. Ngayon, ang Mapilindo, ang siyang naghawak lang lahat ng kayamanan, lalo na sa langis. Nandyan yung ASEAN, nandyan yung PIMP IAGA, nandyan yung G7, ang G5, G20, lahat na yan ginawa nila in conjunction with the ruling of the United Nations. Pero ang galing, sinisircumvent, dinodoktor, pinapawala. Bakit? Dahil sa sabwatan ng mga royal family na binigyan din ng termino that after 2006, kailangan makaupo ang apo ni Tunko Abdurrahman Putra Al-Haj at ng alam. Okay? Diyan, marami kayo sulu kung murahin nyo si Queen para bang napakababoy na sa tingin ninyo. Ang bawat pananalita ninyo, ni-record po yan ng lolo. Bawat isa sa inyo. Pamilya ko kayong itinuring. Lahat kayong nasa tabi ko, pamilya ko kayo. Pero behind my back, masyado niyo akong hinama. Masyado niyo akong tinadtad sa pananalita na hindi angkop doon sa misyon na aking inilunsad na pagdating ng panahon, lalabas ang totoong pamumuno ng Divino Gobyerno. So sa ngayon, ako, kwentuhan tayo. Alam ko marami kayong gustong malaman. Meron bang pagkakaiba? Kung wala dyan si Queen, o kung nandyan, sa akin wala eh. Kasi kahit ako nandyan, hindi niyo man lang sinunod ang utos. You take for granted. Dahil meron kayong Queen na sarili. Dugo din daw ni Marcos. Ang Marcos is a code. Ngayon, paano yung Marcos nakaupo? Di bahala kayo. Kasi ang validator nyo, ang programmer ninyo, ay bahala kayo. Yun na lang ang aking masabi. Total, ayaw mo sa akin eh. Dahil hindi naman talaga ako Marcos. Ang totoong Marcos, patalinghaga. Patalinghaga. Marcos is a code. Hiram is a code. Diyan ninyo makita. Taliano is a code. Diaz is a code. Lahat na lang yan. Ginawang aka ng totoong pangalan ng may-ari. Who is the owner then? That is the question that you want to know. Find the truth. Seek the truth. Knock the door and it will be open to you. The key of heaven. Ang susi ng kalangitan. Nandyan lang sa mga kamay ninyo. Pagbibigyan ninyong ang inyong mga sarili. Think of yourself. Huwag nyo nang ibato sa akin. Dahil ako, masaya na ako. Kahit malayo ako, nagpapagaling. Kahit ayaw nyo akong tulungan, kahit nilulublog nyo pa ako, at sari-saring strategy para hindi ako makapag-move. Oppression and suppression. Spiritual suppression and oppression. Mental torture. Sige pa, sige lang. Total, nire-record ng lolo yan. Whoever you are, kahit sino kayo, alam ko, may naglilista
ng bawat galaw ng bawat isa. This is the rule of law of the divinity. Hindi nyo na ako mapipigilan. Dahil wala rin kayong makukuha ni singkong duling kapag hindi kayo sumunod sa Kanya. Kami ay anointed, appointed. May testamento ako, may physical document ako. Alam nyo yan, binigyan ko kayo. Kaso nga lang, meron kayong kinikilingan, kaya na-delay lahat, nang dahil din sa inyo. Ngayon, sabi nyo nga, may pagkakataon pa. Nag-sign kayo ng lahat ng agreemento na gusto ninyo. America is indebted to the Sultan of Sulu, to the Lupasu Empire. Lolo din nagbigay ng independence nila. At si Sultan Jamalul Kiram II ang nag-sign ng Carpenter Agreement. Subalit dalawa ang sultan, maski tingnan nyo dyan sa picture. Ama Ali is alive. The secret will be unfolded before your eyes that you cannot even rectify even your own self. Kasi, hangin na lang ang kunin ko sa inyo. Pag wala na yan sa inyo, at least malilitis kayo sa kabilang buhay. You have been saying a lot of things against me. Marami kayong ginawa. Pasakit, I welcome all. Black magic, stabbing, okay pa rin. Dahil ko naman, once I recovered, diyan yung makikita. I am making my step. Kaya nga, yung Mapilindo 2023, lahat kayong SIC, lahat ng gustong may sovereign identity card, may paraan iyan. Iyan ang pamumuno ng Dibinong Gobyerno. Iyan ang binibigay ko sa inyo, ang protection nyo. Kung wala yung RCI in the past, lahat kayong may vaccination exemption in the past, hindi kayo nakalaban. Pero maraming nakakuha kahit walang RCI sa kasagsagan ng laban ng buhay at kamatayan. Meron ba isa sa inyo? Thus the religious was able to extend hand ng kamay na katulad ng ginawa ni Queen na sa binggit ng kamatayan dahil kami ang collateral damage mula nung Sabah standoff, Zamboanga standoff, 44 sacrifice, Marawi siege, Pagla standoff. Dahil kailangan mawala kami sa mundong ibabaw para manalantay ang claims ng BARM. BARM is not a government. BARM is a claimant against the royal family. With the signing of this agreement using the illegal government of the political that was given up to 2013, binigyan ng 5 years grace period at ngayon nasa within rectificatory and transitory. Mamili kayo, Bongbong, pati ikaw, dawit sa kasalanan dahil minaliit mo ang pamumuno ng Dibino Gobyerno sa Lupasu Empire. Lahat kayo. Anong magiging kapalit niyan? E di alam na rin ng makapangyarihan kung anong gawin nila eh. I leave it to them. E paano kung hiningi na ng kapangyarihan, nabigyan na kayo ng justisya ng kalamitan? Ang paglilitis hindi na dito sa lupa, sa langit na. O kaya, doon mismo sa Lemuria. Again, sinasabi ko sa inyo, babala. Bawat pananalita, bawat pag-iisip mismo, ay naka-record sa Book of Life ng bawat isa. May libro po tayo.
Para pagdating ng panahon, bubuksan lang yan ng bantay sa pinto. Kung kayo ay papasok sa paraiso o papasok kayo sa impyerno. Mamili na kayo. Dahil panahon na makapangyarihan ang sa ngayon. Hindi natin panahon. Kaya nga, kung paiba-ibang mukha ni Queen, pinapakita lamang as the Queen of the Universum Magnum and the Queen of the Global Earth and the Queen of the Lemuria. At ang nakita ninyo, lahat ng titulado na nakuha ko, pinaghirapan ko po para makita ng mga lolo na karapat-dapat ako maging isang reyna na pinili nila. Hindi po ako nagpresenta. Ang tagal pong naglayas para hindi ako matunton. Pero walang pwedeng mag-iskapo kapag ikaw ay inutusan na para ipatupad ang Divino Gobyerno. Maraming salamat po sa inyo dahil kayo ay nakikinig. Sa mga hindi nakikinig, may palugit din po sa inyo. Hangin, tubig, apoy, lupa, lahat ng mga kabukiran, kapatagan, kidlat, lahat po yan nasa kapangyarihan ng may kapal na gumawa ng langit at lupa ng kailaliman. Ngayon, meron lang akong isang bitawan sa inyo na hindi nyo makalimutan hanggang kayo nabubuhay. Ang katawang lupa mo, hindi mo pag-aari. Ang inyong espiritu, hindi nyo pag-aari. Nandito kayo dahil sa freedom ninyo, sa free will. Ayan ang regalo ng Diyos sa inyo. Gamitin nyo na para sa buhay na walang hanggan pagdating ng kayo ay tinawag na muli sa kanyang kaharian. Isang magandang reminder sa inyo na sinabi ng lolo, hindi niyo hawak ang katawan niyo, hindi niyo hawak ang kaluluwa niyo. Mismo ang tae ninyo na nilalabas sa katawan ninyo ay hindi niyo rin pag-aari. Diyan, makita ninyo, gawin na ninyo ang dapat para hindi kayo habang buhay nagpanaghoy sa impyerno. Ang pagsubok, ang temptasyon, kayang lagpasan kapag kayo ay nasa hanay ng kalamitan. Nandito kami para itama ang pagkakamali ng nakaraan. Pero pag ayaw ng mga bawat gobyerno, ang divine justice, ang divino na hustisya, na ipataw na yan. Kaya nga napapansin ninyo, marami nang umuwi. Saan kaya sila umuwi? Maraming kumalaban kay Queen. Pero, hindi akong nagdidesisyon. Sila. Maraming questionableng mga tao. Pero hindi ko sila question. Bagkus niyakap ko sila. Kahit patalikod sinasaksak, sila ay niyayakap para sa tunay na pagbabago. Ngayon, tawa nga ako minsan sa sobrang pagsingil nila, biglang tatawag ang isang lolo, huwag kang mag-alala. Lahat iyan. Ako kaya ang maningil ng buhay nila sa pagtira dito sa lupa. Kaya nilang bayaran. Sa iyo, ilang milyon lang yan. Halos hindi ka makahinga sa hiya. Pag-isipan niyo mabuti. Ang kawalang hiyaan ng gobyerno, dapat kayo ang tumulong kay Queen. Dapat kayo. Kung kayo ay merong kinikilingan,
Kaya ang maganda, bawat media, bayad. Bawat newspaper, bayad. Bawat isa na kumakampi, binabayaran. At binabayaran pa para maghasik ng lagim, sirain ang moral ni Queen at ni King. Pero maraming salamat. Ang termino ay termino. September 16, 2023. Mamili na kayo. Dahil hindi nyo na pwedeng bigyan pa ng paraan, harangin ang pamumuno ng imperyo ng Lupasug. Again, hanggang 10 meters lang ang pag-drill ninyo sa ligwasan dahil bawal below dahil puputok ang bulkan. 10 meters lang kung sino naka-assign at kung sino yung mga makapangyarihan, 10 meters lang. Lahat ng kalupaan, lahat ng titulo, binawi po yan. Pero gusto nyo pa rin ng patunay, nasa inyo na yan. Ang gobyerno, napalitan na yan. Sige, diretsuhin nyo lang. Wala kayong mapapala. Kasi, ang inventory lahat, ang audit lahat ng bangko sa pamumuno ng Lemuria, makukuha ko lahat ang records ng inyong katiwalian at ng laro sa pinansyal. Kaya, mag-isip kayo. Dito napapatunayan ko. Kahit anong development, estado ng pamumuno, kahit anong gawin ninyo, palakpak kayo. Pero palakpakan niyo sana ang pamumuno ng Diyos Ama sa lupa. Iyan ang wala kayo. Dahil ang nakikita ninyo panandali ang kaligayahan. Ang nakikita ninyo panandali ang kaperahan. Ang nakikita ninyo na kayo ay makinabang sa maikling panahon. Bawat araw-gabi. Sinusolusyonan ko, hinaharangan ninyo. Ngayon, hustisya ng kapalaran, buhay at kamatayan ang siyang bibigyan ng paraan ng Diyos Ama sa inyo. Meron kayong paraan. Pero, mas ginusto ninyo yung itim na kapangyarihan. Hindi yung kaliwanagan, yung liwanag na siyang nagmumula-muli ang kaharian ng Diyos Ama. Maraming salamat sa inyo. Dahil alam ko, hindi man lang kayo makapag-type. Dahil tagus sa inyong mga puso ang pananalita na minsan hindi niyo narinig kay Queen. Masyado kayong naging material. Hindi niyo man lang inisip na may katapusan mismo ang inyong katawan. Bigyan ninyo ng pansin ang inyong kaluluwa. Dahil diyan nakikita ang tunay na pagkatao ng isang material na tao kapag pinahalagahan ninyo ang inyong espiritual na buhay. Maraming salamat. Naway, lahat kayong nakikinig. Makita ninyo muli na binigyan kayo ng buhay ng Diyos Ama, ng Creator, para tayo ay maging isang tao, magpakatao, para dito sa buhay ng binigay ng Diyos Ama. Lahat tayo may pagkukulang. Ako mismo masabi ko sa inyo, sobrang pagod. Pero kumo kayo ay may kinikilingan, ayaw niyong tumulong dahil nandoon pa rin kayo sa mundo na gusto ninyo. Ang mundo ng kadiliman, kung saan ang sinasamba ay ang Diyos ng ginto, ang Diyos ng pera, ang Diyos ng karangyaan, mismo papatay para lang maging maganda
ang katayuan sa pamumuno ng Diyos ng kadiliman. Mag-isip na po kayo. Hindi habang buhay nandito si Queen magsalita sa inyo. Ang kapaguran dahil iyan ang signos na kailangan kong tumawid sa mas mataas na trabaho. Marami na akong isinalba sa inyo. Save one another, embrace one another. Yakapin yung isa't isa. Tama ng bangayan. Tama ng pag-agaw ng posisyon. Tama na ang pagsira sa bawat isa. Kayo mismong mga liderato na nasa hanay ko, ni minsan, nakita niyo si Queen hindi umiimik. Bawat pain ko sa inyo, katumbas ng buhay ko. Para makita ninyo na kayo ay may karapatan mabuhay sa kapangyarihan na inalay sa inyo ang may kapal. Allah, Dini Buddha, the Hindu God, God, whatever the names, Mambabaya, Bathala, lahat ito. And I thank my family all over the globe. Now they recognize that indeed the Queen has the say in this golden age. Ang buhay ng mga ginto, ang panahon ng ginto, ang panahon na kung saan ang siyang kumikinang ay ang gintong puso ng bawat isa sa inyo. The golden age has been declared. Yan ang sikreto mula sa mga lolo sa buwan, mga lola, na siyang nangingibabaw ngayon sa pagbigay ng napakalamig at napaka-peaceful na liwanag. Sundin niyo. Nandiyan lang sa puso ninyo. Huwag na kayong mag-away. Kaya yung mga nagpipreach na mga Islam, siguraduhin ninyo na kayo ay angkop sa tunay na pamumuno ng Islam sa lupaso. Lahat kayong mga Kristiyano, kung wala si Jesus, alam niyo rin ba kung saan? Lahat ng kumakalaban sa mga mensahero na binigay niya ay panahon pa rin nila sa ngayon. The golden era, the golden age has been declared. And the roadmap has been given. The MA 2023 has been installed. The rectificatory form of government is ongoing. And the Universal Magnum Queen has the wisdom to see the difference. And as Queen of the global earth, I'd like to implement the true brotherhood, ang tunay na pagkakaisa ng puso sa puso na kung saan kayo dapat ay magkaakibat sa gipin ng bawat isa sa kahirapan na talagang ginawa ng mga political government, military government. Inumpisahan nila ang pag-sign ng ligwasan. Umpisahan ko rin ang pagbuti ng divino gobyerno. Hanggang 10 meters kayo kung saan kayo naka-assign. Up to Sulu, up to Palawan. Binawi na namin ang pamumuno ng oil and gas. Dahil iyan ay pag-aari ng soberenya ng Diyos Ama. Na yan ay iginawat sa pamumuno ng imperyo ng Lupasun. Maraming salamat po sa inyo. At ito ang isang bagay na iiwanan ko sa inyo. Kung walang Queen Helen, ang liwanag na minarkahan ng kalangitan, wala rin kayong mapupuntahan. Dahil ako at ang mahal na ina ang siyang namumuno sa bagong henerasyon ng gintong panahon. Maraming salamat. Bye-bye.